Na to sa family code, no? Kasi ito yung pinaka-importante, yung Article 175. At ito ang ginagamit na dahilan nung iba. Okay? Ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng illegitimate child, ibig sabihin, nagkaroon ka ng anak outside the marriage or sa ibang babae, or nagkaroon ka ng anak sa babaeng hindi mo asawa, entitled yung anak mo sa labas o illegitimate child sa mga privilege na meron yung mga anak mong legal o legitimate. Pwede nilang gamitin yung apelido mo kapag ni-recognize mo yung bata. No? Sila ay under the paternal authority of their mother. So, ibig sabihin, yung nanay niya ang tumatayong parang paternal authority, parang guardian o nag-aalaga o nag-aasikaso, parang ganon. Yeah? Entitled sila sa support. Di ba? So, dun sa mga pogi dyan na nagkakamali or hindi pagkakamali ang tingin nyo dahil kayo ay lalaki, hindi na ako magsasabi ng pangalan, nakalagay sa family code na entitled kayo sa support. So, hindi kayo magdadahilan na wala kayong trabaho, wala kayong pera, kailangan suportahan nyo. Nakalagay yan sa batas na kailangan suportahan nyo yung anak nyo sa labas. Entitled sila dun. Diba? Entitled sila dun sa right na yon. At entitled din sila sa paggamit ng apelido nyo kasi inako nyo by birth certificate at private handwritten instruments na sila na yung batang yon anak nyo, mapababae o lalaki, entitled sila sa ganon. So hindi katwirang walang trabaho kasi pwede kayong habulin, pwede kayong makulong, pwede kayong maparusahan dahil dyan. Under the Article 175 of the Family Code. Nare-recognize na yung illegitimate child. Ang hirap kasi dito sa atin sa Pilipinas Marami kasing pogi. Di ba? Sasabihin nyo, nagkakalat kayo ng lahi, nagkakalat din kayo meron din kayong dapat pang sustento. Kung kayo ay nagkakalat ng lahi, may pang sustento kayo dun sa mga nalahian nyo. So, yun lang.